Magandang araw po sa ating lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Pilipino all the way from Sultan Kudarat. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na may mga activity tayo na ginagawa gaya po ng live stream sa ating munting tinig channel. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang tungkol po sa kadramahan na naman ni Robin Padilla. Kasi may nabasa ako na post, okay? Alam mo, hindi ko lang talaga, puntahan ninyo yung Facebook page ko at saka yung aking YouTube sa video. Meron po akong nakuha doon na hindi ko alam kung siya pa si Robin Padilla kasi pinost po yun ng isa po sa mga mahilig mag-rally, yung Ustadz daw po yun. Actually yun ay taga Maguindanao. Madali lang, malapit lang yan sa amin sa Sultan Kudarat ang Maguindanao. Magkarating probinsya lang po kami. Yung bata na nagrarally, sigaw ng sigaw. Kasama Robin Padilla, pinaparesign ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yun AI. Alam mo kung bakit? Hindi ko lang alam kung yung video na yun na pinost nitong Maka-Duterte na Ustadz na nanawagan na bumitaw si Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na yon bago pa naging senador si Robin Padilla or ngayong senador na siya si Robin Padilla. Puntahan ninyo ang video at sabihin ninyo kung nakita ninyo, no? Pwede kayong mag-lead, puntahan nyo muna doon po sa aking video na pinost, parang 27 minutes na kung saan nagsisigaw itong dalawa na Marcos resign. At ayaw daw ni Robin Padilla ng kurap. Gusto ko lang ipaano sa inyo ha, gusto ko lang po iparinig sa inyo kasi baka mamaya sabihin ninyo, gumagawa-gawa ako dito ng kwento. Okay? So first time kong gagawin to sa inyo na mayroon akong ipapakita na video na kung saan ito pong di umano'y Robin Padilla ay nagsisigaw-sigaw ng Marcos resign. Grabe naman ito, oo. Ito, ang si Robin Padilla ay idolo ito ng mga Duterte. Pero, ang banta ko hindi si Robin Padilla ito. Pero ang ginamit ng bata, Robin Padilla, pakinggan po ninyo. Pakinggan nyo ha. Wait lang, pakinggan nyo. Pakinggan nyo ha. Ito wait lang. First time kong gagawin to mapakita, mahirap naman sana, di ba? Pero sige lang. Okay, Why? Mr. Robin Padilla! Resign! My goodness! Oh my goodness! Ayoko! Sa kurap! Katao! Sabira! Woo! Yan. So ano po yun? Alam mo, kung hindi ito si Robin, dapat magpaliwanag ito. Si Robin. Pumapayag ka ba na gagamitin ang iyong pangalan? Kung ikaw naman, klarong-klaro talaga. No? Ang tanong, kailan ito ginawa? Okay, kailan ito? Kasi kasama niya to, itong mahilig mag-rally No? Yung mahilig mag-rally. Tingnan niyo ulit. Gusto niyo iparinig ko ulit? Kung hindi ito si Robin Padilla, bakit hindi mo sinisita? Yung Ustadz na ito, yung bata na ito, kilala niyo man ito, di ba? Ito si Lighter Boy. Di ba itong si Lighter Boy? Narinig niyo hindi? Narinig ba ninyo? Sige nga, comment down below kayo kung narinig ninyo. Narinig ninyo? Ito, uulitin ko. Ito, uulitin ko. Mabuhay! Mr. Robin Padilla! Resign! My goodness! Oh my goodness! Ayoko! Sa kurap! Katao! Sabira! Woo! Dapat may gagawin si Robin Padilla kung hindi po siya. Kaya lang, syempre, tatahimik ito siya.
Kasi kung hindi ito si Robin Padilla, aba, dapat mag-issue ng statement na ginagamit itong pangalan niya. Correct? Eh sinabi po dito sa rally na siya ay si Robin Padilla. Hindi po siya si Robin. Pagkakaintindi ko, hindi po siya si Robin. Pero, wala siyang reaction. Ito ay kalok-alike siguro ni Robin Padilla. Sa mga staff ni Robin Padilla, sa mga staff ni Robin Padilla, okay lang ba to sa inyo? Yan ang number 1 natin na issue sa kanya. Kung magtahimik siya, ginagamit ang kanyang pangalan para sumigaw ng Marcos resign, ay di, ibig sabihin, knowledgeable siya. O di kaya'y pabor-lovely siya sa mga sigaw ng ganyang klaseng mga tao na nagrarally sa kalye. Ang pangalawa natin na issue kay Robin, nagpakatanga na naman siya. Alam mo kung bakit? Yung inaaway daw natin o inaaway daw ng Pilipinas ang China. Actually, wala namang umaaway. Ang Pilipinas hindi po nang aaway. Walang dapat ikatakot si Robin Padilla na maggera ang China at ang Pilipinas, na Pilipinas po ang manguna. Kasi hindi po yun ugali nating mga Pilipino kung ang atin lang pinaglalaban ang ating teritoryo na hindi pwede dapat angkinin ng kahit na sinuman. At malaya po na magamit natin ang mga nakapaloob sa ating Economic Exclusive Zone or EEZ. Correct? Na hinahadlangan ng China. Ngayon, isa pa sa mga katarantaduhan na naman, hindi kasi nag-iisip maraming mga nang-aaway-away na mga Duterte diehard supporters dahil po sa pag-gathered ng mga signature. Okay? Na kung saan ay napabalita nga ngayong iba, sinisita dahil kinukuha nila ang details ng mga passport para mag-gather ng what you call this pirma na pinagkakakitaan ng ibang mga social media influencers na mga maka-Duterte. So, imbes na sitahin ni Robin ay aba, may balita po tayo mga kamunting tinig na kung saan ay nakalap na pinapangunahan nitong si Robin Padilla, okay, ang pangangalap ng mga perma. Ayon po sa balita, pinangungunahan ng aktor, ng artista, at senador na si Robin Padilla ang isang signature campaign para daw po palayain ang tatay nilang si Digong na dating Pangulo ng Pilipinas na ngayon ang kanyang mga kalyado ay naging panggulo para hikayatin ang kasalukuyang hikayatin ang ICC na palayain. Iputa, ano man itong mga ano man itong mga Duterte diehard supporters man, kung si Greco Belhica, pinapaalam niya yung situation, nagsulat-sulat pa sila kay Donald Trump sa presidente ng Amerika, tulungan daw ng presidente ng Amerika, kukunin daw sana ng Amerika si Digong at ipabalik sa Pilipinas, kay total ginasanction man yung mga prosecutor at mga judges. Si Robin Padilla, ang dahilan ng away-away ng mga DDS na nagpapagather ng mga signature campaign, aba, pinangunahan na ngayon, balita ito at saka legit ito. Nasa bandera ko ito kinuha. Hindi ito kwentong kutsero lang. Pinangunahan po ng aktor at public servant ko na si Robin. Hindi naman siya public servant. Kumbaga, aliping sa gigilid ng mga Duterte. Hindi siya public servant, in my own opinion. He is what we call this, katulong ng mga Duterte. Yan. Katulong ng mga Duterte. Kasi, di ba, makipagpatayan nga siya para lang may pagtanggol si Digong senador siya ni Rodrigo Duterte, hindi siya senador ng Republika ng Pilipinas. So ngayon,
isang signature campaign ang kanyang pinangungunahan na kung saan ay ang pagpapalaya daw di umano kay Rodrigo Roa Duterte alias Dugong sa pagkakakulong sa International Criminal Court. Alam mo kung ano, sabi niya, Tay, kami naman. Grabe yung title, no? Tay, kami naman. Oh, yan po ang signature campaign. Sabi ni Ruben Padilla, mapayapa daw ito. Abay, naturalmente, mapayapa man talaga kasi alam mo, wala namang nagsisigaw-sigaw siguro dyan. Maliban na kung mag-iskandalo kayo. Ang kagaguhan lang ni Ruben, sabi niya, hindi daw puno politika. Ano pala yung galaw nyo? Sus, Ginoo ko. Sabi ni Ruben Padilla, yung kanilang tinatawag daw na signature campaign na, Tay, kami naman. Tay, kami naman. Grabe talaga, no? So, yung Tay Kami Naman signature campaign, yan daw po yung makakatulong para daw po mapalaya si Rodrigo Duterte. Actually, yung balita na to lumabas, pero kahapon nabalitaan ko na parang nag-request di pala talaga umano ulit ng panibagong interim request release itong kampo ni Rodrigo Roa Duterte. Nakailang request na ba sila? Kaya nga sa isang vlog ko, mabubulok na lang si Digong sa ICC, hindi pa rin makalabas yan eh. Mapatay na lang sa siguro, hindi siya makalabas dyan. Okay, lalong-lalo na, nagkakagulo na ang Venezuela at saka ang Amerika. Sana hindi madamay ang karating. Sana sa kaguluhan ng Amerika at ng Venezuela, hindi madamay ang karating lugar natin na Pasig, Quezon, Malabon, Bulacan, Marikina, Parañaque, Valenzuela City. Now, ito po, no, hindi daw po pamumulitika ito. School Lord, yun daw po ay personal na pagpapakita ng suporta at hindi daw pagmamaliw na papasalamat at hindi nagmamaliw na papasalamat sa mga nagawa, okay? Nagawa sa inang bayan ng ating 80 taong gulang na dating Pangulo. Pao di puta. Hoy, Ruben, ano bang nagawa ni Digong sa Pilipinas? Di mo ano yung hindi nagmamaliw na pasasalamat, di putar. Katayin na naman ako dito ng mga maka-Ruben at mga maka-Duterte. Sang katutak na ng mga threats sa messenger. Oy, gago ka, bakla ka, bayot ka, tumigil ka, ikaw ang bobo, ikaw ang atik. Yan yung mga makukuha ko. Yan ba yung mga makukuha ko ng mga komentaryo after ng live streaming? Yan yung mga natatanggap ko. Diba, nilalagay ko dyan yung GCash account ko. Diyos ko, ang daming mga message, ang daming mga mura. Kung pwede na, ang tingin ng mga DDS sa akin, imbutido. Ang tingin ng mga DDS sa akin, imbutido, dahil alam mo kung bakit, pag nakita nila ako, natatakam sila. Sabi ni Ruben Padilla, si Ruben Padilla ngayon ang nangunguna para sa Tay Kami Naman. Para daw kunon sa paghihikayat, para daw sa pagpapalaya kay Digong mula sa pagkakulong sa International Criminal Court. Hindi nadala sa interim release, sa papirma-pirma. Yung pirma-pirma na yan, yun yung inawayan ng mga ibang DDS vlogger. Okay? Nagkakanya-kanya sila. Ngayon naman si Ruben naman, kasi hindi daw yun politika. Ano pala yun? Politiko? Visit? Senador ka, sasabihin mo, personal ko no na papapasalamat kay Digong at sa hindi pagmamaliw na pagmamahal sa inang bayan, di puta. Kailan pa minahal ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas? Tingnan mo to si Ruben, hindi nag-iisip napamak tatay mo sa pagsuporta sa China. Napahiya si Digong sa pagsuporta sa China. Ngayon, nakulong lang siya sa ICC, walang comment ang China sa pagkakulong sa kanya. Hindi ko nindina ng China ang ICC. Samantalang si Trump, nung hinuli ang presidente ng Venezuela, ang Russia, ang Amerika, ang Russia at ang China, okay, nananawagan at ang iba pang mga lugar na i-release ang presidente ng Venezuela. Okay, nanawagan sila kay Trump.
Samantalang si Digong, ahay, mag-isang taon na, no more than 1 year na kaya. Naagup-upan na lang si Digong, maagnas na lang si Digong, wala paki ang Russia, walang paki ang North Korea, walang kapaki ang China. Malugmok man sa dyan, umadunot man sa dyan, umagbula man ang bunganga niya dyan, umagdrama man siya. Yun ang masakit sa mga Duterte na yan, supporters ba? Kilalang kaalyado si Digong, hindi man lang siya nagbigyan ng importansya ng China. Hindi nga po siya tinanggap doon eh. Kasi bali-balita, nag-apply ng political asylum. Sabi ng iba, hindi daw po. Kasi kung mahalaga si Rodrigo Duterte, ang pagkakaibigan niya kay Xi Jinping, sa Hong Kong pa lang si Digong, pinasibat na papunta ng China. Sinundo na sana. Wala eh. Tapos, ang mga Duterte Real supporters, may gana pa manawagan kay Donald Trump. Actually, sa totoo lang, nagabinuang na to mga DDS na to. Hindi na nila alam. Panahon ni nagalit sila sa ICC kay kinidnap. Ngayon, kinidnap ni Trump ang presidente ng Amerika. Okay lang. Hindi pugang ang mga DDS nito. So yun po ang tatlo na agenda na pag-usapan natin, na pinag-usapan natin tungkol po kay Robin. Yung kanyang pagiging leader, pinangunahan niya yung kami naman. Magpalit kayo. Si Digong ang malaya, ikaw nun sa loob ng ICC. Lahat ng mga nagapalaganap ng lahat na nagapalaganap ng what we call this, ng signature campaign. Ibig sabihin ng ako naman, ibig sabihin, palayain si Digong kasi sila po ang palit. Kasi di ba? Diyos ko, Ginoo ko, bubugi talaga as in. Kasi sabi po ni Ruben Padilla, kami naman. Yan daw po ay tanda ng kanyang papasalamat at walang pagmamaliw na pagmamahal. Dahil sa hindi nagmaliw na pagmamahal, di puta, daig pa niya yung apo ni Balagtas. Ibig sabihin ng kami naman, ibig sabihin, pag mapalaya ng ICC si Digong sa pamamagitan ng kanilang signature campaign, sino ba yung mga magpipirma dyan? Mga alien? Mga nakatira sa Jurassic Park? Mga sa Atlantis? Sa mga sunken cemetery? Ay, di poga talaga, oo. So yun po mga kamunting tinig, ang maikomento natin kay Robin. Dapat magtrabaho ka lang, Noy. Tama na, Noy. Mantakin mo, Skulursan, hindi nga nagaganyan yung mga anak ni Digong na kami naman. Sko! Kung tay-tay ikaw naman, sakaling ipalabas si Digong, kayo ang pagpasaloob, palit kayo. Ay, ang bot na lang Ginoo ko patawaran na kabubuhan. Okay? So, maraming salamat sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing, ako, ikaw, tayong lahat ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.